Ayong adlaw na tanan. Ang title sa word karong kabuntagon kay Nothing Can Separate You from the Love of God. Inglang imong tapad ni ini. Nothing can separate you. Karong April 2, Thursday na siya, na ay NLAMF Unified Fellowship. Ang tema ana kay One Heart, One Vision, One NLAMF. Ang meaning sa NLAMF kay New Lapu-Lapu Ministerial Fellowship. Adto ni i-held sa Basak Gym alas 8 sa buntag hantod alas 12 sa udto. Maigsoon nato nang suportanan ang kanang abuluhaton kay once a year na siya. O nahitabo pod nga usa ko sa speaker ikaupat sa seven sayings of love or seven last words. Og ang masunod nako kay ang GGCF band sila Brother Kaloy mohatag og pasundayag para sa tong Ginoo. Nya ni kahapon ana sa April 2 ra gihapon na ay camping sa Jam Teens and Jam Pros. Mao ni ang Summer Camp 2026. Ang additional nga details ani kay ihatag ra unya sa announcement. Adto ni i-held sa Suba Basbas Campgrounds. Magsugod alas 3 sa hapon. So ang April 2 kay full pack ni siya nga adlaw gikan sa buntag hantod sa hapon, hangtod sa Sabado sa hapon. Yan ikasunod pa jud semana na naay camping para sa mga Jam Juniors ug Jam Intermediate. April 9 and April 10. Ang venue ari sa Praise Avenue. Ang kani nga building gitawag ni natog Praise Avenue. Ang church God of Glory. Ato nang gi-declare nga kani nga building, kani nga lugar, kani nga street kay dala ni siya sa mga pagdaig. Nakoy i-plug in gamay nga announcement. Kung gusto mo pasabay ba, paapil o papalit o Bible sa next na screen, na ay at least tulo ka option na ay Cebuano, kanang maayong balita. Ang kanang black kay hardbound na siya. Same ra nga translation, same nga version. Ang kaning nasa kilid, ako lang gi-open kay medyo daan siya. Pwede ta kahuman sa service or inyong i-DM unsa inyong kanang hiyang nga version, NIV ba, ESV, NLT, dagan, New King James Version. Ug as pastor, dili may exempted mga ison sa pag-atake sa kaaway. Last Sunday, nagisgot ta sa armor, spiritual armor of God. Ug nahitabo jud nga kung sa gira pa sa Iran o sa Israel, USA, sa uban nga mga Middle Eastern countries, naa jud missile nga nakalusot og naigo jud ko. Balik duha ka adlaw na down jud ko. Ako ka sagang badin manigikan. Kana kaning pagbating nga naluya ta, dili ta ganahan masuot sa tong journal kaysa makarelate sa praise and worship team. Masay nga atong prayer kay kuan na lang tapaw na lang. Pang attendance lang sa Ginoo, murag ni-report na lang ta. Pero ang word ni God, maudyo'y nakapabalik sa kuha. Ug akong napamatud-an, ang kani atong gipanghisgutan, magamit yun nato adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ang shield of faith, ang sword, nakasukol ko sa buhat sa kaaway, tungod o pinagi sa pulong sa Ginoo. Mao nang maigsoon katong mga Bibles nga kapilian, dato siya presyo, pero dili to mulapas og 1.5 ang pinakamahal ato. Ang dili pod siya mo minus og mga 300 pesos. So naa na nga range. Kung ang imong cellphone kay mahalon, pangutan na imong tapad tagpilaon imong cellphone. Naitag 600, naitag 3,000, naitag 50,000, naitag 90,000, depende na kung fully paid or fully charged. Yang atong Biblia kay gimantinira nato, medyo naatay problema na nindot atong cellphone. Yang atong Biblia nagkagidlay, maigsoon pila ra man na ang 1,500 pinakadako nimo nga kung gusto kag mas mahalon pa jud naa mo abot na padong dito 3,000, 5,000. Ang akong point nga kung atong gitagaan og value ang atong cellphone, mga butang temporal nining kalibutan na. Ang pulong sa Ginoo, truth ni siya kamatuoran, mauni ang mo sanctify nato, mauni ang mo bag-o nato, atong hatagan og taas nga value. Amen. Atong ampingan tong Bible kung sa balay nakita nato nga nakalukot-lukot na kay wa na tarog sira, atong hatagan og labing dakong importansya. Balik ta sa tong title, Nothing Can Separate You from the Love of God.
Ug karon atong kuhaon natong mga Biblia ug atong ablihan sa Romans 8:31 verse 31, 32, 33, 34, and 35. Kung namo electronic Bible, pwede po ninyo i-open. Depende sa version nga. Kanang dali na to masabtan. Kaya ang atong i-flash sa OBS, nagtanaw nyo sa replay na anay verse. Pero diri sa venue, wala ni verse para matanaw dito sa itong mga Biblia. Akong basahon, nakabli ng tanan, may tag amen? Romans 8:31 to 35. Karon, unsa may atong ikasulti mahitungod ni ini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Nahuman og usa ka question. Ug ato ning patubagon ang pulong sa Ginoo karon. Atong idoko atong mga ulog, atong ipiyong atong mga mata. Dalaygon ug gamhanan namo nga Dios. Salamat sa imong bugtong anak nga sa Ginoong Hesus nga nahimong posible kining tanan among gibuhat karon. Salamat Holy Spirit nga imong giubanan sa mga pagsimba. Ikaw ang makigstorya kanamo pinaagi sa imong mga pulong. Salamat sa among mga alawiton nga gidala sa among worship team. Ginoo among gituhuan nga niabot gayud kato dinha sa imong trono nahimong sama sa mahumot nga insenso. Salamat sa imong linibuan ka anghel nga nag-uban kanamo sa among panimbahon karon. Ginoo ang tanan nga makabot karong kabuntagon. Adto lamang padung nimo ang tanan dungog ug himaya kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Si Heidelin Diaz mao ang first ever Filipino nga nakadaog og gold medal para sa atuang nasod, para sa Pilipinas ni adtong July 26, 2021. Tungod sa kadaugan ni Heidelin, daghan nga mga kumpanya ang gusto mo sakay para i-promote ang ilang produkto. Kuyog sangan nga Heidelin Diaz, usa ka power lifter nga naluping niya tanan sa women's category. Mualsa nam siguro picture dira ni Heidelin Diaz. Ug tungod sa kalipay sa Phoenix Phoenix Petroleum man siguro nga kumpanya, ni offer sila og lifetime nga fuel supply para kang Heidelin. Karong panahon na kinsay gusto supply sa gasolina, mahal na kayo. Ang diesel mo nagniabot na og 90 kapin, 93. Ang unleaded sa una nga among itubil sa Wigo kay nara sa 54, kung 56 mahal na kayo. Mahal na 56. Pero karon na sa 70 plus. Depende sa gasolinahan nga atong adtuan. Si Heidelin Diaz gi-commend pag-ayo sa mga netizens nga hayahayang Heidelin Diaz ron oy kay lifetime supply. Og dito nanggawas ang mga keyboard warriors og natuki na noon na halungkat nga 2 years ready ay nga gi-supply sa Phoenix ang supply sa gasolina para sa sakyanan ni Heidelin Diaz. Ang atong title kay nagingon, Who Can Separate Us from the Love of God? Nagtuo siguro ta pagka 2021, hayahaya no, lifetime supply. Dili na dyan ni mabuwag si Heidelin o ang Phoenix. Pero tungod sa mga circumstansya, matod ni hatag man pud og side ang Phoenix kay gi-promote man pud ni Heidelin Diaz ang Petron, so natural mohunong og hatag og lifetime supply ang Phoenix. So maula na di lang kay nato palaman. Ang ako lang point
nga wala jud sila nagdugay. At least 2 years sige patubil dito. Nothing can separate you from the love of God. Ato ning tan-awon ang pito ka buok sa verse 35. Ang number 1, tribulation. Mao ba ni ang makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo? Ang trouble or kasakit makapahimulag ba ni nato? Ang kaning trouble or kasakit nagikan ni sa Greek word nga klipsis. Ang kanang orange nga naa sa right side kanang gamay, inganaon ang pronunciation na siya. Ang trouble or tribulation nagikan sa Greek word nga klipsis nga ang meaning pressure. Kitang tanan nakabati na siguro og pressure sa tong kinabuhi. Apiki sa budget, bati tag pressure. Wa ta katuon, pressure. Wa ta ka pangandam, ikaw man di mo waliron nya naglingkod na ka ako di mo waliron wag ko pressure ka na magson kun di ka high blood ron ka nang higayon na imong BP abot jud kuan maximum sa blood kuan or burden kani extreme anxiety. Ang anxiety kay kabalaka ni siya. Ang kabalaka itself kay problema na siya. Mabalaka ta ugma, mabalaka ta para bayad sa graduation fee, para sa closing, para sa toga, uniform, or napay mga unsettled nga tuition fees. Kabalaka, problema na kani klipsis, mao ba din makapahimulag nato? Extreme anxiety, extreme pain. Ang atong igsoon diri nga gi-atake jud pag-ayo sa kaaway, giagi jud sila daghang kasakit, trouble. Kami mismo nakasaksi nga dito sa hospital, back to back na ang ilang problema. Naaman jud ko na to si Kuya Crispin, si Brother Crispin. Ang unang gi-attack sa kaaway sa health nila, ang iyang asawa si Ate Genevieve. Ang kaduha, wala pa jud na kontento ang kaaway, sulayan pa jud si Jeremy. Telepsis, grabe na nga pressure, Mike. So, naaka dito sa hospital, dili komportable imong higdaanan. Kawa ko na sayo, lapas o sa kasimana, Kuya Chris ka, na higda dito sa kanang kahoy gani, na sa ward, magbantay, magtanaw siyang anak. Pinakaminos, so siguro nang abation sa usa kamahan nga maluoy, kapoy. Pero ang pressure ba, ang extreme anxiety, kabalaka, maunsa ka, nino? Okay ba ka to ang biopsy? Matagbo ba kaning baranan sa doktor? Pero salamat sa Ginoo Maigson, nga matod pa sa ton title, naabad ay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Ang tubag, dako kayo nga red, nothing, wala. Walay makapahimulag nato kining klipsis, kasakit, tribulation, trouble, dili ni makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo. Mao na ang truth kamatuoran nga hantod karon bisan mawagtang tanaa pero nakapadayon ta pagpangalagad sa Ginoo. Kay wala jud makapahimulag nato bisan unsa nagpaagi sa kaaway nga hatagan tag extreme pain. Ang mga batanon pag February ba siniagig extreme pain nga nagtuo ka nga kamo na nya dili man day kamo lain man day yang gihigugma situationship daw bag-o na mga word na isgutan. Bisin sa camping no isgutan na situationship unsa man na siya. Maigsoon number 1 ang tribulation, kasakit, trouble, pressure, imong kabalaka dili na makapahimulag nimo sa gugma sa Ginoo. Number 2, distress or hardship, kalisdanan. Kinsay na ay kalisdanan diri karon? Kitang tanan. Ang kilo sa bugas sa una kay ako naabtan kay 48, katong ako pa nangumpra. Natataod naman kung last nangumpra, ano siya si Rinda, 55, 57. Ya karon ang kilo sa bugas kay 65. Natoy ni comment ba nga mas barato pa kuno ang gram sa shabu kaysa 5 ka kilo nga bugas. Mao na nga para kuno dili maglisod og ton, dili na kinahanglan mo ton or automatic na nga mag-diet. Grabe kayo ang kalisdanan in general nga nasinati nato. Dili lang ikaw, dili lang imong pamilya, kitang tanan pariha og hardship nga giagian. Ang Greek word sa hardship, pinaka root word niya or original word kay steno korea. Ang pasabot ani narrowness of room.
Kung ang usa ka kwarto, naman ni mga salida, nga mag-anam-anam mo kagamay, anam kagamay, nga ang yawi kay wala dira, ang kisami nag-anam mo ka mubo, mo ni ang pasabot, mo siguro nang gibati na to, na mura magitakban na tas tibok kalibutan, ginaakan na tas kabugaton, kalisdanan, being pressed in, giduot na ta pag-ayo, mura na tag walay paagi balain. Kani ba makapahimulag na to sa gugma sa Ginoo? Dili, ang mismo ang pulong sa Ginoo nagingon, nothing can separate us from the love of God. Kani bang confined space? Pagkabata namo, or pagkabata nato, dungan mo jud tatanano, imposible mag-akray ni trubak pagbata, ya kamo kuha na tiguang pagkabata nato. Nagduwa mi sa akong mga kaduwa. Unya unsay nasud silang una-una na ay crate gani kanang sa ato aron kay plastic naman ang sudlanan sa mga prutas kanang tray. Sa una kay kahoy pa, nya nagpungko man ko didto. Kalit na nagkuha sila tray mga ingani kanang tarima imbes flat kay mura siya box. Ila kong gitakban mura kog manok didto nga ug adto na ko na discover my son nga na ako'y fear of sige tawag na claustrophobia. Nga mahadlok ko kanang confined space. Pag high school pod, kung sakay mi sa school bus, kay tungod layo among eskwelahan, ni-avail mi sa serbisyo sa eskwelahan. Kung first year high school ka, adto jud ka sa pinakadasok, kay gamay man ka. Ang katong mga dagko-dagko na nagsakay, nagkuha silang balay, oh, James, sibog dito. Kaduhan ako. Nanapoy ni sakay nga second year, sibog dito. Pag abot na mo dito sa Maribago na or sa Soong, sa bas-bas man namong eskwelahan, nanak mo sa pinaka-last, confined space. Nasiguro ipipila nato karon nga naa sa kaning confined space ba? Narrowness of room. Sa itong una-una, gamaya na lang jud sa value sa 500. Sa una, ang 500 pesos, kay daghan kayong mapalit. Pero sa una pa jud daw, 1980s, mas daghan pa jud kunog mapalit ang 20 pesos. Nganong man, kay wala pa'y, mas daghan siya mabitbit ba, naguli, nahibong yung silingan, tagahanan ni mong nabitbit, oy, 20 pesos na may mong gida pag grocery ni mo, say, grocery store sa una, Pastor Floro, kanang panahon sa 1980s? Happy Mart, or Gaisano. Pag gikan sa Gaisano, nahibong man ang silingan, kaya po mo ko nga 20 pesos sa tiyonda, pero dagan man kasi nabitbit. Mao di ay, kaya ang tubag, kaya wala pa yung CCTV atong panahon na. Mao na dagan kayo nabitbit, paggawas. Pero sa atong panahon karon, tad-tad nag-CCTV ang mga tindahan. What's up, Kristohanon po ta? Di po ta, proud kayo ba sa life group testimony? Magison, pasalamat ko sa Ginoo nga akong 1.5 nakadakog TV, ref, washing machine. Narrowness of room. Gamay na lang atong makalihok ta ba sa atong kinsinas ng sweldo. Bisan gani ang 1,000 pesos karon, masud kag Jollibee. Sa una, ang one-piece chicken kay 69, 49, 79. Magdepende man ano kung unsa nga 9, kung pila tong edad, maum na tong maabtan. Karon 100 ka na ang one piece. Kung wala kay soft drinks, mga 99. Kung gusto kag spicy, puno kag gamay, 5 or G's. Kung additional rice ka, na 25. Kang Kuya Ber, 30. Pero, depende sa branch or sa KFC ba, McDo. Narrowness. Ang imong 1,000, masuroy ka, kapalit na nimo ko sa ka-order. Tanaw nimo niya, suklian pa yung kag sinsiyo, tag 20 nga kanang coins. Nga, tag piso nga scotch tape. Bukat kay mong kuan, gamayan na lang jud. Kani ba'y makapahimulag nato kaning kaapiki? Maigsoon ang pulong sa Ginoo nagingon nga dili, nothing. Walay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Amen? Amen. Katulo. Okay, atras sa data. Being surrounded in ang kaning steno Korea by ang nag-surround, ang nagpalibot kay unfriendly. Sa gira sa US Israel versus Iran ay na-down nga fighter jet tungod sa friendly fire gikan sa Kuwait nga military.
Pero ang gisgutan, kaning Steno Korea, kay unfriendly ang nagpalibot. Hunahunaan ninyo ko, ang katong fighter pilot nga, o sa kababay, kung nahagbong to sa unfriendly, hostile nga territory, magpa-picture ka tong mga Kuwaiti niya. Dili, kung na to nga gipatay, pakuwawan. Steno Korea, hardship, kalisdanan. Mauni ang nagpalibot, natong tanan, mga Filipino. Ang uban, lain man ang nagpalibot. Dili man ang problema, malita man, daghang kayo. Unsa nga color ako nga blihan, unsa nga brand, karong adlawa, asa ko musuroy, asa ko magkasino. Pero ang mga ordinaryo nga mga Filipino, nagtinarong sa trabaho, naningkamot nga di malit, masayog mata, nag-overtime, maoy naigo aning hardship, kalisdanan. Pero, Mikeson, take heart, kaya nga itong Ginoo, God of justice. Hustisya siya. Paminong ka na to, magbinuang na lang siguro ko. Ayaw, Mikeson, pag tinarong, kay naay baos, naay reward para sa mga good and faithful servant. Kung unsa kagamay ang gipiyal sa Ginoo nato karon, atong negosyo, atong talent, atong abilidad, kung ato nang buhaton para sa atong master, atong Lord, ato ning hatagan og dakong bili kay piniyalan rata, panalanginan na sa Ginoo. Dili kalupig ang kakugi sa panalangin sa Ginoo, matud pa sa Proverbs. Amen. Ang kaning narrowness or mura tag giduot na jud pa kayo, lisod na kayo, pwede ni siya sa emotional, spiritual, para sa akong nasinati or atong nasinati, relational. Ibon ka nag-away na mo kalit, waka kay bao. Kuan, atake sa kaaway or physical. Pag niaging Domingo, naka-segue ko og Tito Boy Abunda ba, nakinomdom mga to? Pero wala na kompleto ang thought, kaya nawagtang ta sa na lost in translation ba, katong hiring boy nya requirements female, pag man to nawagtang. Karon ato tong kanon, unsa to? Karon naa si Tito Boy. Katong taga Cebu na lain man siya no nga gitawag og sir, pero kani gitawag na siya tito, boy pa jud, pero wa siya nalain. Ang yang gikalainan kay ang gisulti ni Alvin Aragon. Si Boy Abunda, ni hatag siyang una-huna, naman ni siya ay talk show, mahitungod sa panglantaw ni Alvin Aragon, mahitungod aning homosexuality. Male ug female rang gibuhat sa Ginoo, ang kalibutan nagbuhat L, G, B, T, Q, R, S, T, U, V, plus, minus, number, pronouns, them, he, hers. Daghan kayong gibuhat sa kalibutan. Si Boy Abunda na-offend siya sa giisulti ni Alvin Aragon. Iyang giingon nga, entitled ka, Alvin, sa imong pananaw, mahitungod aning issue sa homosexuality. Pero wala kay katungod sa paghukom namo mga LGBTQIA+ nga community. Akong basahon in verbatim, sumala jud sa gisulti ni Boy Abunda. Ningon si Tito Boy, Alvin, you cannot impose your faith. You cannot impose your parenting style. Kay may tungod man ni nga ang mga celebrities, ilang katagag kagawasan, ilang mga ginikan, ilang mga anak, kung unsa ang gender nga ilang gusto. Kung nataw na nga lalaki, nagdako niya, gusto siya mahimong babay, ayaw may pakialam ni Alvin, mo ni ang but pasabot ni Tito Boy. You cannot impose yourself on us. Yun sa akin, ang sobra dahil wala kang pakialam. Walang pwedeng humusga. Di ba mauni ka nasagaran nitong madunggan at ay badlongon, oy, ayaw ko i-judge. Don't judge the book by its cover. Mauni kasagaran nitong madunggan. Walang pwedeng humusga o magsabi sa amin. Grabe ni. Not you, not anyone. Close quote. Mo tong gisulti ni Tito Boy. Napaday gamay nga sumpay. Kung iba ang iyong paniniwala, iba ang iyong faith, sobra ang paggalang ko sa iyo. Let me end this by saying, sinabi ni Saint John of the Cross. Ang gi-quote kay dili ang Biblia. Ang gisulti ko nun ni Saint John of the Cross,
Gusto ko pakinggan ni Alvin. In the evening of life, we will all be judged on love and love alone. Okay naman ang love. Pero kung ma-focus lang ta sa love, tinood, God is love, pero makalimot ta sa iyang attribute, sa iyang pagkasiya nga holy siya, dako jud kay problema nga ayaw lang ko gi-judge ha, pasagday lang ko, di ko manghilabot sa imo, ayaw lang mighilabti. Maigsuon ang Biblia mao ni ang final authority sa atong angay nga pagkinabuhi, angay natong subayon. Ingon nga mga Kristohanon, ang kaning mga tawhana wala man jud nila giila si Jesus. Kusog lang nimo kanta og one way Jesus, kanta-kantahan dito. Medyo churchy na ang mga noontime shows. Ang church pod medyo noontime shows na pod nag-overlap na. Dili Biblia ang ilang final nga authority kung unsa jud angay nga buhaton ani mga issues ug dira ang dako kayo nga problema na ay conflict, na ay steno Korea. Napalibutan ang mga Kristohanon sa unfriendly, hostile. Suko kayo, gamay lang nimong isulti, pakamatyan ang kuan, ang namatan. Bulihon ka, buhatan ka GC, daoton ka dito, post ka, patamatamaan ka sa Facebook. Maigsoon kani mga butanga, dili ni makapahimulag nimo sa gugma sa Ginoo. Amen. Nothing can separate you from the love of God. Katulo, persecution sa NSAV, New American Standard Bible. Sa NIV, New International Version, persecution gyapon ang gigamit nga word. Ang sa Cebuano kay paglutos. Pero sa Greek word, ang original nga pagkasulat sa maumni ang universal language panahon sa New Testament. Bisan mga Hebrew sila, Aramaic ang ilang local nga language, pero Greek ang ginasulti sa tanan tungod sa Roman Empire. Dominant ang mga Greeks ato. Persecution, paglutos, gikan sa Greek word nga deogemos. Ako na lang butangag mga pronunciation kay kung di ko ni butangan mo anak ko unsa inyong basa ni deogmos o deogemos. Ang pasubot ani persecution gilutos ang usa ka tawo gi-follow gisunod-sunod. Follow okay ra man follow no sa imong YouTube channel, follow sa Spotify, sa Crossover Faith, mo follow sa page sa God of Glory, mo follow sa page sa Stephen Prado, Peter Tanchi. Pero ang kanay nagsunod-sunod kay paglutos. Pursuit jud, hot pursuit, gisunod-sunod. Nakita dito, gisunod-sunod. Chase, gukuron. Unsa may purpose sa paggukod, sa pagsunod? To the hunt, to bring someone down like an animal. Ang kaning paglutos di ay sama ni nga ang usa ka Kristohanon gigukod, gihunting para patyon ang iyang kadasig sama sa usa ka wild nga animal nga gigukod sa hunter. Mao jud na iyang tuyo nga kumadakpan ni patyon jud niya para naa siya pagkaon. Kani bang mga butanga maigsoon paglutos? Isugod na tag sunod sa Ginoo. Nya naanan tay medyo bugal-bugal madunggan. Uy, mulapas ka sa langit. Kung kamoy sultian na malipay mo di. Kung ako sultian na malipay ko kay langit god. Pero there is no such thing nga mulapas ka sa langit. Kay bawat ana sa Biblia, langit ra jud. Ay na lang pa sobrang kubutan, kaya kung mulapas ka, mo reset ka. Murag 11-11 ba? 10 points na kanya, nakashot ka sa diri sa free throw line, balik ka sa uno. Pag lapas mo sa langit, impero na pod. Dili. Langit ang padulngan sa tao. Nga matarong ni Jesus. Amen? Romans 5:1. Therefore, being justified by faith through Christ Jesus. Ang kaning diogemos, sa ancient, biblical, maumani ang context, isulatan ni Apostle Paul, na ay, sa next slide, na ay emperor, nga gitawag og si Decius. Emperor Decius. Iyang gipamatay ang linibuan ka mga Kristohanon sumusunod ni Kristo, Jesus, nga nibalibad paghalad og mga sacrifices para ni Emperor Decius. Mao ni ang paglutos, gipang pangita, gipang gukod.
ang mga Kristohanon. Di lang human gigukod, gidakop, nya gibadlong, giwarningan, gipamatay. Ang uban gipandauban, pamutlan sa liog, gihigot og PC ang duha ka tiil, nya nay kabayo isig kakilid, nya bunalan ang kabayo para mudagan, matunga ang tao. Ingana ka brutal ning panahon na. Pero sa atong panahon karon ang persecution, ang paglutos, kaya dili na susama ni ini. Basin ang persecution nga itong makunan, naman ron, no? Sikat kayo sa social media na balay, nakakita mo ng balay? I-open ko no, i-open, pasend ka sa link. Wala ko ni-open. Pero nakakita lang ko, kanong daghan kayong balay ang Facebook. Sa itong panahon karon wala na'y grabe nga paglutos, nga patyon yung ka, diri sa Pilipinas, sa uban nga lugar, na agyapon. Tago-tago nga pagsimba, mo na may son pagdasig, nga kita diri, binuhian nga atong pagdaig, way mo badlong nato kung kusog atong sounds. Ang atong mga silingan mo, sabot sila, nakasabot sila. 99.9% sa atong panimbahon ka, walay nagbidjok kidra sa gawas, nitahod sila. Nya ato pang tihik-tihikan atong pagdaig, thank you Lord, may son atong isinggit atong mga pagdaig sa Ginoo panahon nga magsimba ta, amen? Kaya walay mo lutos na to, walay mo gukod na to ni Guli. Kinsa man to pinakayabag og tingog. Ang pagkanta kanina. Sige ito kanta, worship minister. Heart of a servant. My Jesus, my Lord. Ano itong naglutos? Asa man itong kuron ta to? Pa-enroll ta to sa kuan, sa Lungga nga music school. Sa itong panahon, walay. Persecute. Why mo persecute? Walay di ugimos nga mugukod na to. Umato ni Pastor Floro, tungod ka, wala na yung mulutos, gikan sa gawas, magunay-unay na lang ta sa sod. Maigsoon, dili ta na buhaton, kauban tantanan, igsoon tantanan, amen? Maghigugmaay ta. Wala na yung lutos na to. Mao nang atong pahimuslan ang panahon. Kung naay higayon nga mag-Bible study, attend dyan ta. Panimbahon mo, simba dyan ta, practice sa person worship, life group. Dili ta maglit-lit, kaway nag-persecute na to. Kaya kung malate, kung ako tong flyers, Lester, panangtangan ta, nagkuko ka ng mga late. Depende sa minutes, kung 5 minutes o sa lang 30 minutes, putla na lang ng kuan. Walay ingana nga persecution. Wala ingana nga pag-hunt down. Sa daan nga church building, ikatulunan ni nato nga church building diri sa area sa Saak. Ang ikaduha, katong ay ruins na hibilin o gitukuran na ron. Ang permiro pa jud katong amakan, wala lang ko nakakuha picture tungod sa kakaraan, naglisod ko pangita. Paghuman og simba, si Pastor Floro ang founding pastor sa God of Glory. Gisugat siya og usa ka tawo nga hubog. O gusto sa katong tawo kay naglagot siya nga nag-hallelujah ni nagtuunin sa pulong sa Ginoo, mga usab ni mga tao, wala na siya ka-jam-jam dito siyang inom-inom. Iyang dakdakan og bato si Pastor Floro. Kani ba makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo? Nothing. Wala. Ang bato nahagbong dira siya nga tubangan. Wala siya nilampos sa iyang gibuhat. Magsuon bisan unsa nga klase sa persecution. Gibuli ka. Sindan kag mga DMs or dili ka isin. Kani mga butanga gagmay ra kay ni. Tungod sa itong pagtugi, bulit sa skulahan ka, mag-ampo dyan ka, panahon nga mo kaon ka sa trabahoan, dili ka mo sugod, hanto dili ka kaampo, o di ka mo uli, hanto di ka ka-pray, o di ka mo larga sa mong motor, hanto di ka makaampo. Kani mga butanga, i-persecute makata, pero dili ni makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo. Padayon pag-ampo, una ka mo biyahe, amen? Panalipdan ka sa Ginoo. Ikaupat, famine, or gutom, kinsa na gigutom dira. Nakakaon na bang tanan? Huwag pamahaw. Wala pa, kasagaran to, mag-fasting man no. Tingbon lang ang pamahaw sa paniod to. Makaon og usa ka bandihadong bihon. Lyrics naman ni sa kuan, sa bisrak. Mi order og paklay. Tawgi og barbecue ang atay. Usa ka din lang ko tiwasan kay ako nya ni si Praho ni Guli. Pagpaningil sa tindera. Mikalit lang og drama. Pa hilak-hilak bisan di mag-artista.
Kay gikawat iyang pitaka. Kanibay makapahimulag na to kay gigutom ta. Gikan ni sa Greek word nga limos. Okay, di ba kita mga Pinoy, dali rin yung kita malipay, yung mga gagmay nga kuan. Paborito man yung kuan ni Kaloy, si Jet Li. Pero lain to, masayon pa dito nga spelling lo no, kay L-I raman to, kani kay L-E man eh. Ang pasabot ani kay scarcity of food, nagnihit ang pagkaon. Panahon sa gubat, automatic yun na musunod nga magnihit ang pagkaon. Kay mumahal ang pagkaon, ang production, ang fertilizer, ang gasolina, ang pagbiyahe na, transportation. Ang uban kay sakyan pa jud ang sitwasyon, natural magmahal jud tanan. Kanibay makapahimulag na to. Sa una na anatag duha ka rice sa tong pagkaon karon tunga na lang. Makapahimulag ba ni nato? Di na ako mosimba kay gutom kuwang man. Ako i-share sa inyo ha. So wala pa na uso ang AI nga nindot na kay ang mga music. Moadto jud og recording studio para mag-record. Unya tungod kay dili may maayo nga mga musicians pagbuntag among schedule naabtan mig gabi nya ngamong bound kay para paniud tura. Pag year 2008 ni siya nahitabo. Panahon ni siya sa Christmas season. Bisan man jud kayo di man jud makuha kasing-kasing ra gud among gi-record kasing-kasing kinabuhi ko nya naabtan na mig hapon. Giyatagan na mig kanang grasya ba sa katong operator sa recording studio nga wala nang may gipabayad sa additional nga mga oras tag 600 man siguro to per hour. Tulo ra ka oras among kaya sa budget pero naabot mo dito hantod gabi wala na may gipabayad. Lain namong problema kay daghan kaayo mi mga 15 plus. Gigutom na mig sugod nami sa sud sa recording studio naghunaw na nami asa man ta mangaon. Ang ikaduha, kung makakita tag-asa ta mo kaon, wala tay ingana kadako nga kwarta para mo pakaon anin tanan. Pero pagawas na mo sa recording studio, nahitabo nga nag-Christmas party ang kasosyo sa tag-iya sa recording studio sa iya mga trabahante kay nagi-construct. Pagawas na mo, natural, pabuutan-buutan og naong, gikan ko nag-recording. Kay gihatag kinabuhi mo. Giagda mi mga igsoon. Pangaon mo. Natural, ayaw lang. Di ba, nga na mata, ayaw lang, maikog-ikog, pero kuha na dyan antiyan, matag agdahon ko eh. Natural man na no, sa Filipino nga culture, wala may mga unta, sige. Apili na lang po doon ka ng kuna, coke o ice. Di ba, maikugon makita mga Filipino, bisan gigutom na ta, dili dyan. Mao to among gibuhat, ayaw lang sir, kay daghan biya mi na, daghan po mo. Pero ang ilang pagkaon nga giandam kay daghan, igo kaayo ug sobra pa gani nga nakakaon min tanan sa worship team ug ang ilang mga trabahante sa kumpanya. Magsol ang kaning kagutom, scarcity of food. Dili ni makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Dili ni maoy rason nga nung di ta kasimba. Kabaw ba mo nga sa Wednesday or sa Thursday na ay mga igsoon nga mo simba, mo tukar pa, nagministry, wala pay kaon. Pero wala ni nakapugo nga dili sila ka-attend. Kita busog ka sa bahay niya, nagigda-higda ra. Pamalandungin ay igsoon. Naatay angay nga osbon. Na mga tao nga gigutom, gikan skulahan, way bound, sakturag plite, pero nagsimba sila. Kita naas balay, gikan hab-hab maayo. Naghigda-higda dito, nagtanaw na noon makasala, nagtanaw og porn, o nagsugal-sugal na. Magson, i-evaluate na to atong kagalingon. Natay angay nga osbon. Dili ni makabuwag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Number 5. Kani, nakedness. Kung di ta ni i-translate og Bisaya, magunahuna dyan mo guway sa nina. Ang inyong ginahuna kay sakto. Kakabos. Ang sa Greek word, kay gom no tas. Ang pasabot ani, social vulnerability. Open, kaayo sa katilingban. Madawat ra siguro sa mga lalaki nga maglakaw-lakaw dira nga walay upper nga shirt. Pero dili madawat sa katilingban nga ang lalaki mo gawas ito nagsando nya walay short ug wala pa joy boxer or brief, dili na madawat sa katilingban. Pwede pabali pero dili pwede nga lain imong pagkuan or taason lang nimo imong t-shirt, nya lakaw-lakaw ka didto, palit kag barbecue skina. Di na siya madawat pero ang bot pasabot aning gom notas.
social vulnerability, exposure. Sa kakaraanang panahon, in context sa atong gibasa karon, clothing mark dignity, status, ug security. Ang ilang sanina kay nihatag ni mailahan nga na dignidad ning tawhana. Kung maghubo ni, way pakialam, maglakaw-lakaw dira, walay dignidad. Nag-refer ni sa status, sa iyang sanina, iyang sinuluban, o sa iyang security, unsa ang iyang kahimtang sa katilingban. To be unclothed, kanang walay sanina, was to be exposed to the elements. Unsa man ning elements? Gabi kay bugnaw kayo, pinakabugnaw to nga temperature, sud sa pila, daghan, mga 30 plus years. Mo na ayaw kahibong kung gipanuhot ka pagbuntag, kay mao to'y pinakabugnaw. Diri sa Cebu ni abot og 24 degrees. Bugnaw na para sa kanang aircon, tanaw ninyo yung thermostat, 24 ron. Bugnaw. Kaya kung natug ka gabi nya nakedness ay mo nang gi-apply. Panuhoton jud ka ganinang buntag. Muliko pa jud ko maigsoon. Pag dito na mo sa Galilee, kaming life coach Brian, Pastor Marlog ni Brother Barry, dito may sa hotel nga gitawag og Golan Hotel. Dito jud dool sa Sea of Galilee, sa Galilee nga area. Nangatog na may ni Pastor Marlo. Nya tungod kay bugnaw kayo ang temperature sa gawas, nara sa mga 8 degrees. Nya gabi mo ubos pa jud nag-adlawan 13 degrees, bugnaw gyapon kayo. Wala mi nag-on sa aircon og ang building di ay walay aircon kay gi-switch nila og heater. Nag-on mo sa thermostat, init amo gawas. Wala kay na mo gipatasan ng init. Para sakto-sakto lang ang among temperature, makatumig tarong. Pero pagkakadlawon, maoy ako namatan nga abli naman ang pultahan. Bugno, murag ka ng padong takigan ba? Usa dito sa ako ipasalamat sa Ginoo nga maayo among lawas tanan nga nato, way gihilantan, way nagsakit ang ngipon, sakit ang tiyan, kay kon sa gabal di kayo. Pero katong nga point, murag ko kanang takigan ba sa katugnaw? Pagtanaw akong Pastor Marlo, natugman siya, abli ang pultahan sa among room. Namin sa ika-9th floor, ang pinakauna dyan akong instinct, ang cellphone. Base na ay nisod ba nga, pero nakasulti naman ko nga, wala dyan mga dautan nga, kung dito, ingana sila ka disiplinado, high-tech na CCTV. Naara man ang cellphone. Naara ang mga gamit. Akong gisirang pultahan. Ang pultahan di ay, kailangan i-double lock siya. Kay mo slide ang iyang kanang dila-dila sa doorknob. Ni abli ra siya iyaha. Ya si Pastor Marlo nagtuupod siya nga akong giablihan kay giinitan. Ya nagtuupod ko nga iyang giablihan kay giinitan para masud ang bugnaw. Maigsoon dili jud ko magbutangan og efficacent kanang puti ba nga color kay nakoy nostalgia nga mo kung makasimot og efficacent nga green, automatic hilanat jud ni ang partner pagkabata. Mahaplasan lang kung gilantan. Pero kato gipabawnan ko ni Rendag efficacent sa kabotilya. Ang katunga nahurot jud nako pahid sa akong kanon jud ko masakit kay napamit tulo pa mi kaadlaw diri. Butang diri. Paghigda na nako sarado ng pultahan. Hang jud kayo. Huwag tang nailison ang kabugnaw o kahang. Balik ta diri sa sitwasyon sa Pilipinas. Mao ti pinakabugnaw. Ang sa Dalagit gani kay 17. Bugnaw kayo ang 17. Sa Mantalungon, katong station. Sa Bagyo, sa Mot, bugnaw. Pero may son, ato nang enjoy kay abot sunod semana, mobalik ang kainit. Mauni ang mga elements nga gihisgutan. Kakabos, nakedness, social vulnerability sa mga elements. Kainit, kabugnaw, kusog ang hangin. Open to ridicule. Kung wakay tarong nga sanina o naghubo, ang usa ka tawo, dali kayong bugal-bugalan. Bugal-bugalan, maganinang nagtarong sanina. Samot na ng wanag sanina. And deprived of social standing. Ang kaning tao nga walay sanina, dili kayo respetuon sa mga tao. Kung naglinya na dira, pidira na insertan. Kung mutawag siya, kay na siya tuyo, dili tagdon. Ang pulong sa Ginoo, scripture, matod ni Apostle Paul, ni tap aning cultural reality sa ilang panahon, o apil sa itong panahon, nga nagisgot, ingon niya kita nga mga believers, magtotoo, nga dependent yun ta sa protection o provision sa Ginoo. E kini mga butanga, mukalit na nag-abot. Walay warning, gom notas, social vulnerability. Ako pa dyan expound kaning nakedness o kakabos.
Sa ilang panahon, textile production was costly, mahal. Sa tong panahon karon makapalit kag t-shirt sa merkado 5 Gs o gusto kag nindot-nindot ari ka sa Marina at bang sa Mang Inasal na 200, 500. O kung gusto niyo kag brand new na dagdag kapilian pero sa ilang panahon mahal ang sanina. Most people kasagaran nila gamay ra og sanina sa ilang parador. Pangutan-ay mong tapad, kumusta imong parador? Basin parihatan ninyo ba? Kadaghan kay tag sanina. Nya ang atong sulubon balik-balik ra kung unsay labhan anang semana parihata tanan. Amen, kauban jud dito no. Napailain, natural disasters, war, para na sinati karon sa ilang panahon, oppressive taxation, mahal kayo ang tax. Makaiba ni sa budget sa usa ka pamilya para unta magpalit og sanina. Mauni ang but pasabot in context sa kaning nakedness. Nga mahal ang sanina sa ilang panahon. Kanibay makapahimulag, uy, di ko kasimba kay wako'y sanina. Pero may son, maadto ta sa inyo haragon, daghan kay kag sanina. Mamili lang jud kag nindot nga katong makalingi po di mong crush. May son, dili na makapugong nato nga mosimba ta ka watay sanina. Kung wala tay formal, wakay polo shirt, pwede ra jud ka mag t-shirt. Ang importante imong kasing-kasing simba, determinado jud ka nga mo simba sa Ginoo. Pero kay ba ko nga kitang tanan makakuan jud at the bare minimum magkarsones, di ba mao na atong kultura para formal. Dili magsando. Pero kung magkalisod jud kay naa apektuhan ka wa ka kalaba nya maka di ka mo simba kay maoram na kung sanina katumang daan kayo. Maigson ayo na himo ang babag kay walay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Simba jud. Ayo palabya. Wa man nalabahan. Kung madadara ang baho, maglingo-lingo ka. Pwede man, social distancing o kuhan. Asa man tong electric pan ha? Make me a servant. Patimengan mo nga ni adto na electric pan, may isa ka niya, nigbalik na pod para kanang ko lang palight lang sa mood. Ayaw himo ang babag ang sanina nga di ka kasimba. Usa sa itong igsuon diri, maglingkuran pirmi sa Luyo, si Kuya Lito, kanang nagpuyo diri sa kilid, nga atong gitap para sa Jam Kids nga camping, nga ato ang kananan sa mga bata, ato sila mga on. Naa siya ay balay paabangan. Karon, og sa una, iyang gipuyan nga balay, dito sa Paknaan. Kitang tanan, nakahibaw og nakadungog sa naitabo pag November 4. Bagyong Tino. Ang na-highlight pag-ayo dito sa Talisay, sa Liloan. Pero nakita po nato sa social media ang Pacific Mall, gibaha ang container van, naabot dito sa UN Avenue, ato padong sa Second Bridge, ang Wilcon, nabahaan. Ang ilang balay kay naa dito sa Riverside, sa Paknaan. Hurot tanan, mga sanina sa ilang borders. O sa nilabay po nga mga baha, damage po ang mga gamit nilang kaya lito, mga switch, outlet, kutob sa mga maunanaan nga naa sa balay. Mauna nga, usan mamalandong ko ba before ko mag-journal, nagtanaw ko sa palibot sa balay, madaan man na o manindot, makapasalamat yung Ginoo, Lord, salamat nga, naapa ni mga butanga. Kaya kung imo ning i-relate sa katong mga gigibahaan, ang kanilang mga frame, ilang mga wall clock, tanan, nga banlas na. Pero makita nato bisan mag-CR mas kaya lito, wala siya ron na timing pagkuhan. Pero nagpadayon siya pag uban nato sa panimbahon. Nagpadayon siya sa pagsimba sa atong Ginoo. Wala jud ay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Second to the last, number 6. Gitawag sa NASB og peril, danger, or katalagman. Nagikan ni sa Greek word nga kindonos. Danger. Sama sa storms, bagyo, mga tulisan, o hostile. Kanang naikalagot yun ba? Way duha-duha. Tanan nga mga circumstances itong kinabuhi nga nahitabo, mo expose ni sa atong kasing-kasing, ingon nga servant sa Ginoo. Sa una kay ulipon ta sa sala, resulta kamatayon. O tungod kay gidawat nato si Jesus, grasya niya, grace, pinaagi sa pagtuo,
na justified ta karon under na ta og bag-o nga master, dili na ang sala. Ang atong master or sa Greek word kay kurios kay si Jesus, Lord. Kay siya may nagpalit nato. Siya may nagtubos nato. So servant ta ni Jesus. So tanan natong gibuhat kay para na kang Jesus, kay siya man di ay ang atong Lord. Di ba? Mayon tag Lord Jesus, Ginoong Jesus. Ya kung kutob lang sa tong baba, mayon tag Lord niya. Kita nagbuot sa tong kinabuhi. Medyo napunta i-evaluate sa tong kagalingon. Para expose ang kasing-kasing nato ingon nga servant sa Ginoo, panahon nga na ay loss, na imawagtang, na pag-antos, suffering, o bisan gani kamatayon. Sa first century, ang pagbiyahe nila dito sa Mediterranean world, nakabarog yun may kaming upat dito sa Tel Aviv. Nag-overlooking sa Tel Aviv. Makita na mo ang Mediterranean Sea, ang ocean, dako kayo, dagko kayong bawd. Og matag makahinomdom ko ato nga picture, makapasalamat ko sa Ginoo. Nagtanaw ko sa mga footage, dito yung mga lugar, ang mga missile, nga gitira, mga hypersonic, mga drone, ang uban makalusot, dili ma-intercept sa Iron Dome, sa David's sling. Dito ang mga building, ang uban, nga igo jud. Every time, huna ko ana dito sa Dubai Airport, na part sa airport nga naigo sa drone. Makapasalamat yung Ginoo nga gi-safety medaan pila ka semana before tong atake. Sa first century Mediterranean world, ang pagbiyahe kay risky kayo. Ngano man, kay naay kalit-kalit seasonal floods, kalit-kalit nga baha or flash floods nga pwede nga mobanlas sa mga travelers. Mao ni ang danger nga gisgutan, mao ba ni makapahimulag kaning mga baha-baha? Lord, di lang ko mosimban. Father, you are king over the flood. Over the flood maka, pero nabahaan man mi Lord, di lang ko mosimba. Mikson kini mga butang na sinati po ni sa mga magtotoo ni atong first century. Ang first century gani kay gikan sa AD 1, ang AD kay Anno Domini. In the year of the Lord. Gikan pag-abot ni Jesus kay AD 1. Ang first century kay AD 1, padong AD 100. 100 years man ang century. Napoy mga pirates, naghatag og danger. Kakuyaw, mga robbers. Sa atong panahon, ang pirates kay atong gi-glorify. Gawas ng bag-o nga season sa One Piece na sa Netflix. Si Luffy. Pirates, nagkatang-atang sa mga barko nga mobiyahe dito sa Mediterranean Sea. Ang mga zealots, atong naisgutan, si Simon the Zealot o sa mga disciples, na nisulay laom, likon, nga pagtulunan, nga ang Torah rajod, ang katong sinulat ni Moses niya, dili ta magpasakop aning Roman Empire. Tago-tago, kung sa to pa kay nag-NPA, nag-aktivista, nagsagol sa komunidad, pero naa sila daotang tinguha batok sa Romans. Ang mga zealots, ilang tulison ang mga pilgrims ang mobiyahe para mohatag og sacrifice dito sa Jerusalem. Gamay nga testimony mga igsoon, pag year 2021, bagyong Odette, naapa to ang shop, Stonecast, magbuhat og mga garden pots. Pag igo jud sa kasagsagan jud sa pinakakusog nga hangin ni Odette, kanang bugso ba kusog kayo, nga tangtang ang mga atop, ng lupad ang mga sin, nga tumba mga poste, dili exempted ang atop sa opisina sa shop nga dito nanago ang mga trabahante. Kay maora toy medyo ligon sturdy nga part dito sa shop. Kaya uban kay mga payag-payag raman tent. Nalupad ang atop. Kindonos. Storm. Ang kamot sa Ginoo kay nag-uban jud nato mga anak sa Ginoo. Dili ni makapahimulag kaning danger katalagman. Kay baba mo paglupad sa atop nga sin ni puli ang tent nga naa dito sa kilid. Sa atop pagpuli dito safety sila, wala sila naluparan sa mga bisan unsa man mang lupad panahon sa bagyo. Ingana kagamanan ng Ginoo nga gipanalipdan nga wa ko kabaw nga mao na dito usa sa mga steps ba sa pagtawag sa Ginoo sa ko nga dili na jud ko mo mangitag laing paagi. Grabe no, nilupad ang sin, gipulihan og tent para magpabilin nga safety ang mga tao
nga naa dito. Kay kung naa pa to'y na damage nga tao or naay na disgrasya or naay namatay, samot kada kong problema. Ang atong upper room dili ni exempted pag bagyong Odette. Nagkuba ni siya. Kung wala lang ni abot si bagyong Odette o dili ingato kakusgon, ang atop sa upper room abot na kaning haligi. Gamay na lagkuwang usa na lang ka bay man ni upat man ni ka bay per haligi. Or nabuhusan na siguro ni kay ang budget na nahapak. Pero ang pundo gi para rehabilitate, gi para repair sa upper room nga maoy gigamit sa mga bata karon. Kanibay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Lord, dinala mi mga lagad kay ang katunong balay sa dili Christian, gusto kayo mamalikas o pagtuoni mo. O man naon sa ilang balay niya ang simbahan kay nakuan. Magson kani mga butang nga dili ni makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo. Amen. Ari na ta sa katapusan. Kaning sword or kamatayon. Mao ba ni makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo? Dili, nothing. Sword gikan sa Greek word nga makaera. Ang pasabot kay war or judicial punishment or knife, sword. Dira gikan ang word nga machete, sundang makaera. Ang usa sa meaning sa makaera kay slaughter knife, kutsilyo nga para ihaw. Naman tay mga Tagalog nga kaigsunan diri, ang ihaw sa Bisaya kay sugba. Dili bali. Patyon. Luglugon ang liog para lutuon. Ang ihaw sa Tagalog, sa Filipino kay sugba. Ang kani nga makaera kay slaughter knife ni siya para ihawon, para pag-ihaw. Dili lang mananap pagluba og tao. Grabe ano no? A short sword of dagger mainly used for stabbing. Kinsa na nakasuway nga gidunggab diri? Pag graduating na namo sa college, nahibong mi nga usa sa mong classmate wala na may tunga-tunga. Og nahibaw-an lang namo tungod kay gikan sila nagdisco sa datag, nadunggaban siya. Dugay kay ang recovery, pila ka buwan, nag-amot-amot min sa classroom. Nakakuyo ko paghatod na mo sa kanang fans ba sa hospital. Ug pagbalik niya sa eskwelahan, grabe lipay kami, namakpak may pagayo. Kaning nga knife, ang kaning makaera, kaning kamatayon, mao ba ni makapahimulag nato? Ang kato di akong classmate, naka-graduate dito siya. Nakahuman, nakumpleto niya. Wala nakapahimulag niya, wala nakapahunong siyang pag-eskwela. An instrument for exacting retribution. Kaning nasa next slide, mo natong gigamit last Sunday, Roman sword, 6 inches to 18 inches. Mao ni ang range. Short dagger or pidini dako-dako nga kutsilyo, ang tuyo para pagdunggab, para pagluba, para pagpatay. Mao ba ni makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo? Kaning mga butanga. Naglingkod siguro ta mga dili. Pero kung naata sa actual, point blank nga tiunan ka, mo flash dito siguro ang ang dagan sa mong kinabuhi. Nahatag ni nga testimony sa uncle ni Bless, sa igsuon ni Ate Edeline, si Kuya Waway may ang angga. Usa to ka fellowship sa Wednesday. Diya sa City Hall, familiar mo ng skywalk, na skywalk sa City Hall? Dili man ka makalabang no, hunong ka Island Mall kay Sano, di makakalabang mo agi kag skywalk. Nahita po itong higayon na, nga iyang gisulob kay pareha sa color ni Pastor Arinda karon nag-orange siya. Uso man to sa una ang pen shop nga naay orange nga color, nga sa luyo naay letter P kay pen shop man. Nahita po ito nga nag-commute ang mga persons deprived of liberty, PDL, gikan sa Soong, nag-commute sila, o ko ba nga nag-commute to, hunong sila sa skywalk, nga naamay ka ng jail officer, nagkuyog nila, mga tulo to kabuok. Nag-orange pod ang katong mga PDL. Pag-abot dito sa Pika side, dito na, habing na sa Island Mall, kanang may undocs, nahibong si Kuya Waway, nganong gitiunan sa kalit o pusil? Matod siya ang testimony, grabe iyang kakulba. Kita ba ko magawas sa dito, nagpalit nanta sa Boss Rico? Boss Rix og manok, tiunan ka dito kalit.
Di na ko masimba. Ay, unsa man nilang simbahan, daghaman manunulis, magkuhan din eh. Nahaan siya, kay pag naog, nag-orange siya, letter P. Ang kadto ding usa ka piniriso, nagmaro-maro ba, gusto mo, kuan, mo eskapo. Wala nakapahimulag, nagpadayod sa pagpangalagad, gipanalanginan siya sa Ginoo pag-ayo karon. Ingana ni Megson, wala jud makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Kaning ingani mga sword, pangluba, patyon jud kas kaaway. Sa bisan unsang paagi niya. Ang kaning sword kay common sidearm ni siya. Naamo jud tay mga officers ari na si Kim, si Sir Marlon. Tani sila sidearm. Sa first century ang sidearm nila kay kaning dagger, sword. Short sword or large knife routinely carried by soldiers. Magpaso-paso na ani siya nakatakin. Or ang mga otoridad na aani. Or bisan ang mga private citizens sa ilang panahon na ay sword. Prip! Ngano nagdamang kag espada para kuan ni tadtad sa kuan sa baboy. Prip! Para asa man imong gida? Nakoy kalagot, nakoy bisitaon na didto. Kay wa ni bayad. Bisan kinsa makadala sa ilang panahon, authorities, soldiers, o private citizen, nga dili pod ordinary nga private. Ako nang i-conclude, pinaagi aning usa ka tao, usa ka pastor dito sa North Braddock, nga ginganlan og si Pastor Glenn. Ang iyang apelyido kay Germany. Si Pastor Glenn, Germany. Nakasurvive siya kay samtang nagwali siya, na usa ka gunman nga nataasan sa iyang wali, pareha karon naglagot na, dugay mo man yung pastor. Nagkuha siyang 45, iyang gitiunan si Pastor Glenn ug ang milagroso nga gahom sa Ginoo ni jam ang pusil. Dili mo ko ka-relate kay wako kagunit og actual nga pusil, pero nakagunit ko og kanang sa peryahan gani kanang pilit gun. Mo jam ang kanang mga bulitas, dili na jud na mo tira, kailangan pa nimong ablihon, imong itak-tak-tak-tak. Na mauni nahitabo sa gunman, wala ka buto ang iyang pusil. Wala nagbalampuson kay tinuod jud ang gingon sa pulong sa Ginoo nga walay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo bisan gani ang kamatayon. Amen. Sunday service to siya, wala na dayon. Ug atong tiwason pagbasa para paghatag og full context, Romans 8:37 to 39. Akong gitawag ang worship team sa pag-ari sa tubangan. Nakabli na ta maigsoon, Romans 8:37. Okay, paabot lang ta kadali para kita jud tanan atong dunganan sa pagtan-aw. Ningon diri sa verse 37 sa chapter 8. Dili hinuon taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Amen. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langitnong pamunuan, o mga gahom, o ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan. 39. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Dalay gud ang Ginoo siyang pulong, manindog ta maigsoon ug padayon ta sa pagdaig sa tong buhi nga Dios.